Naniniwala ka ba sa mga kababalagan? O di naman kaya ay kwentong madalas ikwento sa'yo ng mga magulang mo? O di naman kaya ay ng lolo at lola mo? Noon natatandaan ko na may kinikwento sa akin ang mga magulang ko patungkol sa gintong buhaya. Ang buhayang ito umano ay alaga ng mga engkanto sa tubig. O di naman kaya ay ng mga aswang na nag-aalaga ng buhaya. Sabi nila'y ang buhayang alaga ng aswang ay pinapakain nila ito ng sanggol. Inaalagaan nila ito sapagkat ito ang kanilang ginagamit upang makapambiktima. Sa ibang bahagi naman ng kwento, ang gintong buhaya ay ginagamit ng mga engkanto para mapanatili ang kagandahan ng tubig sa mga ilog. Ngunit ang buhaya ay katumbas ng kasaganaan. Ngunit isa rin itong sumpa. Ang sino mang masisilaw sa angkin niyang ganda ay katumbas ng kamatayan. Isang araw, kung saan malalim ang tubig ng ilog, dulot ng palaging pag-uulan. Halos kapantay na ng pangpang ang tubig sa ilog. At nang tumila na ang ulan, ay nagpasya si Day na tingnan ang likod bahay nila, kung saan 10 dipa lang ang pagitan sa pangpang ng ilog. Nakatayo siya sa pangpang at halos abot kamay na niya ang tubig. Sa kabilang barangay ay binabaha na sila dahil mas mababa ang pangpang ng ilog sa kabila kaysa sa kabila kung saan ang bahay ni Day. Pailing-iling siyang pinagmamasdan ng ilog at pinapapasalamatan ng isipan niyang natigil ang ulan. Dahil kung hindi, aabutin tiyak ang bahay niya at kawawa din ang kanilang barangay. Habang nagmumuni-muni siya, ay may napansin siyang lumalangoy sa gitna ng ilog. Medyo kinakabahan siya sa pag-iisip na kung sino man ang lalangoy sa ilog ng ganoon kalalim. Inaninaw niya ng gusto dahil tila ba kumikislap ito sa tuwing natatamaan ng araw. Lalo pat naging kakulay nito ang ilog. Hinintay ni Day na muling lulutang ang lumalangoy nang halos siklaban siya ng takot sa nakita. Isang buhaya na kulay ginto ang nakita niyang lulubog at lilitaw sa ilog. Sa takot ni Day ay walang dalawang sabi siyang tumakbo at hindi na muling nilingon ang ilog. Simula nang makita ni Day ang nilalang na yon, ay hindi na siya kailanman tumitingin sa ilog, lalo kapag nabaha, sa takot na makita niya ang buhaya. Hindi lamang si Day ang pinapakitaan ng buhaya, maging si Dudong. Kaibahan lamang nila ay nasilaw si Dudong sa ganda ng buhaya. Namataan ni Dudong ang buhaya na nakapatong ang uso nito sa gulong na nasa gilid ng ilog. Kakaiba ang gulong na yon dahil maliit lang ito, ngunit kulay ginto. Parang gulong lang ito ng maliit na bisikleta. Binantayan ni Dudong na umalis ang gintong buhaya. Sa kanya dali-daling kinuha ang gulong at dinala sa kanilang bahay at itinago. Lumipas ang araw na nagkasakit si Dudong. Biglaan ang pamamayat nito at halos hindi na makalakad. Marami na ang biyasa sa medisina ang tumingin sa kanya. Ngunit isa sa kanila ay walang makakapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Isang araw napadaan ang tatay ni Elias na si Tatay Sikel. Nang makita niya si Dudong ay napapailing siya. Nagpalingalinga muna siya sa buong bahay ni Dudong. Saka napatingin siya sa ilalim ng hinihigaang papag ni Dudong. Napapailing siyang sinabi kay Dudong na may nagawan siya ng kasalanan
na ipinagtaka ng pamilya ni Dudong. Tanong pa ni Tatay Sikel ay kung bakit niya pinakikialaman ang mga bagay na hindi sa kanya. Nagalit umano ang mga engkanto dahil may pinakialaman si Dudong na isang bagay na nabibilang sa mundo ng hindi natin mga kauri. Dinagdag pa ni Tatay Sikel na kung gusto pang mabuhay ni Dudong ay ibalik nito ang gulong na kinuha sa kung saan niya ito dinampot. Agad na bumangon si Dudong at kinuha ang gulong na kulay ginto. Ani pa ni Tatay Sikel, malakas ang mga engkantong nagmamay-ari sa gulong. Lalo pat ipinamahala ito ng mga engkanto sa mga diwata ng tubig. Hindi basta buhaya lang ang nakita umano ni Dudong. Alaga ito ng mga maharlikang nilalang sa mundo ng mga engkanto. At dapat hindi masilaw ang sinuman sa angkin nitong ganda dahil katumbas nito ay sumpa. Ibinahagi din ni Tatay Sikel na madalas niyang makita ang nasabing buhaya na nagpapahinga sa gilid ng ilog kasama ang gulong at madalas nitong ipatong ang kanyang nguso sa gulong. Sa katulad ni Tatay Sikel na hindi nasisilaw sa buhaya ay ordinaryong gulong lamang ito. Ngunit para sa katulad ni Dudong ay ginto ito sa kanyang paningin. Kinabukasan sinamahan ni Tatay Sikel si Dudong na ibalik ang gulong sa lugar kung saan niya ito dinampot. Nag-alay din sila ng mga pagkain bilang paghingi ng tawad. Nangako rin si Dudong na hindi niya uulitin ang ginawa at bagkus aalagaan niya ang gulong para hindi ito kuhanin ng iba. Pagka-uwi ni Dudong ay lumakas ang kanyang katawan. Gumaling na siya at bumalik sa dati ang kanyang anyo, makalipas lang ng ilang linggo. Ngunit hindi lamang si Dudong ang nasilaw sa buhaya. Isang araw habang nagpapahinga ang buhaya, isang sundalo ang nakakita dito. Nasilaw ang sundalo sa taglay na ganda ng gintong buhaya, lalo pat kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Katulad ni Dudong noon, ay hinintay ng sundalo na umalis ang buhaya at halos manginang ang mata ng sundalo nang makitang nagiiwan ng ginto ang buhaya sa lupa kung saan siya nagpapahinga. Agad na tinungo ng sundalo ang ginto at kanya itong pinagkukuha. Isang araw, nabalitaan na nawawala ang sundalo. Hinanap siya ng kanyang mga kasamahan dahil ilang araw na itong hindi nagre-report sa kanilang detachment. Hindi nila alam kung saan ito nagpunta, gawa ng hindi naman ito nagpaalam sa kanila. Habang nasa ganoon silang paghahanap, ay may balitang dumating sa kanila na may isa umanong sundalong nakita sa kabilang bayan na palutang-lutang sa ilog. Agad na tinungo ng mga sundalo ang nasabing balita at doon nga nila nakumpirma na ito nga ang sundalong kasamahan nila na ilang araw nang hindi nila nakikita. Halos hindi na ito makilala, gawa ng lumubo ang tiyan nito at masyado nang maputla. Halos naaagnas na rin ito. Nasawari nila ilang araw nang nalulunod. Nakiusyoso na rin si Tatay Sikel at ayon sa balita ay kinumpirma na pinatay ang sundalo ng mga taong labas. Ito ang tawag noon sa mga taong ayaw sa gobyerno. Nalungkot naman ang mga kasamahan ng sundalong nasawi dahil hindi man lang nila nailigtas ang kanilang kasamahan. Sa lamay ng sundalo ay bumisita si Tatay Sikel kasama ang pamilya at si Dudong. Bago kasi ipadala sa kanyang pamilya ang sundalo, ay inilamay muna siya sa detachment. Sinilip ni Tatay Sikel at Dudong ang kabaong ng sundalo. Nang makita ay napailing na lamang
si Tatay Sikel. Saka bumulong na kung bakit umano nagpasilaw ang sundalo sa mga ginto. Kinabukasan, nang maihatid na sa kanyang pamilya ang sundalo, ay tinanong ni Dudong si Tatay Sikel kung bakit niya nasabi ang mga salitang yun sa lamay. Ani ni Tatay Sikel na nilaw ang sundalo na parang ginto at ang kanyang mga balat ay tila kumikinang. Marahil ay nagpakita ang buhaya sa sundalo dahilan para masilaw ito. Sa ngayon walang makakapagsabi kung nasa ilog pa ba ang buhayang yun. Lalo pat sa panahon ngayon ay nasira ng ilog gawa ng mga minahan. Hindi na ito katulad dati na malinaw. Para sa iba, isa lamang itong kwento. Ngunit para sa mga buhay na saksi na siyang nakakita sa gintong buhaya, ay magsisilbi itong alaala sa kanila na hindi nila malilimutan. Dahil sinusubok ang katatagan ng pananampalatayang hindi maaakit sa ginto tulad ni Dudong at ang sundalo. Mayroon ding sinubok ang tapang na katulad ni Day. Ang paalala sa kwentong ito, huwag palinlang sa makamundong gawain o bagay. Huwag masilaw sa mga materyal dahil maaari mo itong ikapapahamak. Palaging manalig sa Diyos na kahit anong pagsubok, bagay o pera ay hindi ka masisilaw. Dahilan para lumayo ang loob mo sa Kanya. Gamitin sa tama ang mga biyayang pinagkakaloob ng ating Panginoon.